isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Isa pong pagpapasalamat sa dakilang Panginoon sapagkat niloob niya na dito tayo makadako sa ating kapatid na napakalakas. May unding Romero at the age of 90. 92. Tamang-tama po dito ang pwesto ko para malapit kay Mayon Day. Para marinig ang tinatawag na pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Napakaganda po ng mga mensahe kanina kung pag-aaralan po natin. Yun ay isang mga pamamaraan nang sa ganon ang tao ay maturuan kung paano dapat palakasin ang pananampalataya. Ang una pong aralin, sabi doon sa Mateo 8, versikulo 1 hanggang 13. Bagamat ito ay mahaba, pero pag-aaralan natin kung ano ang mensahe nito. At nang siya ay bumaba mula sa bundok, ay sinundan siya ng lubhang maraming tao. At narito, lumapit sa kanya ang isang kitungin. At siya ay sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At inunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na nagsasabi, ibig ko luminis ka at pagdakay nalinis ang kitong. At sinabi sa kanya ni Jesus, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote, at ihandog mo ang alay na ipinag-utos ni Moises na siyang patutuon sa kanila. Kung pag-aaralan po natin sa senaryo nitong nalalagay dito sa ating binasa, sa karamihang tao, naroon ang ating dakilang Panginoon at naroon ang isang kitungin. Ano pong tawag ng kitungin sa atin? Kumbaga sa English, leprosy. Yun bang yung panunuyo na parang may sugat siya na tumatakot sa mga nerve. Yan po ang kalagayan niyan. Kumbaga, kahit anong gawin mong panggagamot yan, mga tungkol sa balat, hindi po yan gumagaling. Kaya, ang pinakakailangan po niyan, walang iba ang manalig tayo sa ating dakilang Panginoon. Kung titingnan po natin, ano po ba ang unang ginawa ng kitungin? Kung pag-aralan po natin sa buhay natin ngayon, kahit man sa mga banal o batlaya, kapag sinasamba, umuurong, hindi nila tinatanggap ang pagsamba. Sapagkat, hindi naman talaga nararapat sambahin. Pero yung ginawa ng kitungin sa ating dakilang Panginoon na siya'y sinamba, hindi po tumutol ang ating dakilang Panginoon. Hindi niya sinabi, huwag mo akong sambahin, ang ama lamang ang sambahin. Bakit? Tinulutan ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat siya nga ay sumasa Diyos at ang Diyos o Ama ay nananahan sa ating dakilang Panginoon, kaya karapat-dapat siyang sambahin. Di kahit ang kanyang mga alagad ay sinamba rin siya. Katulad nung nakita ni Tomas ang sugat sa kamay ng ating dakilang Panginoon ay sinamba rin siya at hindi rin tumutol ang ating dakilang Panginoon. Kung titingnan po natin sa bagay na ito, kapag ang isang tao na may karamdaman ang unang ginawa, sambahin ang Diyos at saka tayo hihiling na sasabihin, kung ibig mo ay pagalingin mo ako. Ibig sabihin, pagka minsan kasi sa panalangin natin, ang gusto natin, Lord, pagalingin mo ako.
Pero dito, maganda ang pagkakasabi ng kitungin. Kung ibig mo. Ibig sabihin, humihiling siya, pero ang ating dakilang Panginoon ang magde-decide o magpapasya sa kanyang kagalingan. Dahil nga, sa senaryong ito, hindi nagdalawang isip ang kitungin at sinamba pa ang ating dakilang Panginoon, kaya gumaling siya kaagad. Pag yan po ang nagiging pamamaraan natin ng paglapit sa ating dakilang Panginoon. Kapag tayo ay may mga karamdaman, tunay nga po na hindi po siya magdadalawang isip na ipagkaloob sa atin ang kagalingan ng ating karamdaman. Pero pagka minsan, bakit kaya may mga karamdaman tayong hindi umagaling? Sabi nga, naglagay ng tinik si Satanas upang tayo'y huwag magpalalo. Kaya bahagi yan, ang karamdaman na hindi maalis sa ating katawan, bahagi yan upang hindi tayo magmalaki sa ating sarili. Lalong-lalo na kung napakalawak na ng ating unawa at sa pamamagitan ng ating mga kamay ay gumagaling ang mga taong lumalapit sa atin. Yan po ay pamamaraan nang sa ganon, hindi po tayo mapahamak at magkaroon tayo ng pag-iingat sa sarili na manahan tayo sa kapakumbabaan at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po sa bagay na ito, kapag ang isang tao may karamdaman, kung titingnan natin, kitong wala na siyang kagalingan, pero dahil sa pagkakasunod-sunod ng kanyang ginawa, na sinamba muna ang Panginoon, at pagkatapos humiling siya, pero hindi siya namimilit. Kung ibig mo, pagalingin mo ako. Ibig sabihin, kung kalooban mong gumaling ako, pagagalingin ako. Parang ganun ang hinihiling natin. Kasi pagka minsan, ang nangyayari po, minamadali natin na pagalingin tayo. May proseso po. Pero kung ang pamamaraan ng paglapit natin ay, kumbaga, kung kalooban talaga ng Panginoon na pagagalingin tayo, pagagalingin tayo. Dahil nga, sa kapanahunan pa ng ating dakilang Panginoon, ay sakop pa ng mga kautusan dahil ang kalagayan ng mga Israelita noon ay sumusunod pa sa mga kautusan ni Moises, kaya sinasabi, maghandog ka. Ayon o pakita ka sa sacerdote at ihandog mong alay na ipinag-utos ni Moises bilang patotoo sa kanila. Kaya hindi po nagbili ng ating dakilang Panginoon na kumbaga ipagkwento naman ang kanyang ginawa, kundi meron pa rin siyang pag-iingat nang sa ganon magampanan niya ang mga natitira pang panahon nung siya'y nabuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. At isa pa, pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya ay namanhik at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi at karapat-dapat ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan na may nasasakupan akong mga kawan. At sinasabi ko rito, yumaon ka, at siya ay yumayaon. At sa isa halika, at siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. At marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya at sinabi, saan nagsisisunod? Katotohanan sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipang galing sa silanganan at sa kalunuran at magsisiyopong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Datapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman
sa labas diyan ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. At sinabi ni Jesus, Centurion, humayo ka ng iyong lakad at ayon sa iyong pagsampalataya ay gayon ang sa iyo'y mangyari at gumaling ang kaniyang alila sa oras din yaon. Kung pag-aaralan po natin mga kapatid, dito sa bagay na ito na nangyari, sino naman yung mga tauhan dito sa pangyayaring ito? Unang-una, ang ating dakilang Panginoon. Pangalawa, yung Centurion. Sa totoo lang po, nung panahon kasi ng mga pamumuno pa ng mga Romano, kaya tinawag po siyang Centurion, isa po siya na kawal na may kapamahalaan sa 100 sundalo. Kaya nga, tinatawag na Centurion o kaya century. Yan po ang ibig sabihin niyan. Dahil nga, siya ay may kapamahalaan, pero sa kalagayan niya, bagamat siya ay may katungkulan sa bayan, pero meron siyang isang bagay na pangangailangan. Siguro, marahil, dahil na napakinggan niya rin ang ating dakilang Panginoon ay nagpapagaling ng may karamdaman at nagpapahayag pa ng kaharian ng Diyos. Kumbaga, siya ay naglakas loob na lumapit sa ating dakilang Panginoon upang ang kanyang ang isang alila sa bahay na lumpo na nahihirapan ay pagalingin ng ating dakilang Panginoon. Pero po dahil nga siya ay nasa ilalim ng kalagayan ng pamamahala ng Roma, ang sagot ng ating dakilang Panginoon, on the spot, kumbaga, umaksyon siya agad. Dahil sa kahilingan, nasabi ng ating dakilang Panginoon, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. Kumbaga, walang pagdalawang isip ang ating dakilang Panginoon. Dahil nga, siya'y nasa kalagayang tao, kinakailangan niyang dakuan yung alila na may karamdaman. Pero, natakot po yung Centurion. Bakit po? Dahil, kumbaga, siya ay nasa ilalim ng kapamahalaan at hindi maaari na ang isang Hudyo ay pumasok sa bahay ng isang Romano. Kaya nangyari, kumbaga, nagbigay siya ng isang paliwanag sa ating dakilang Panginoon. Na dahil nga ang Centurion ay mayroon siyang nauutusan, mga alila niya, mga nasasakupan niyang kawal, na sinasabi niyang, umaroon ka, sinusunod siya, lumapit ka, sinusunod din siya. Ibig sabihin, yung kapamahalaan o kapangyarihan na sumasa kanya, kaya siya sinusunod, marahil gusto niya na i-apply din ng ating dakilang Panginoon. Tunay nga po na magagawa yun ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat bago pa nilikha ang lahat ng bagay, ay kasama na ng Diyos ang ating dakilang Panginoon. Kumbaga nasaksihan niya lahat ng ang paggawa ng Ama ng mga kahimalang mga bagay. Kung papaanong ang tao ay nilikha, ang mga bagay-bagay dito sa ibabaw ng sanglibutan ay lahat nasaksihan ng ating dakilang Panginoon. At yan naman ay ginawa ng kanyang Ama para sa ating dakilang Panginoon. Kumbaga, naging inspirasyon ng ating dakilang Panginoon ng Ama nang sa ganunang bagay ay magkaroon ng pangyayari. At tunay nga po, na sa kalagayan ng Centurion, siya ay sinusunod marahil dahil natatalos naman niya o natatalos naman ang ating dakilang Panginoon na siya ay susundin din ng lahat ng mga bagay sapagkat siya po ay naroroon na bago likhain ang lahat ng mga bagay. Kaya kung titingnan po natin, nagbigay ng isang halimbawa ang Centurion, sinusunod siya. Walang sumusuway sa kanya o lumalabag sa kanyang kautusan. Marahil, siguro, sa kalagayan ng Centurion, marahil sa kalagayan din ng ating dakilang Panginoon, bawat sabihin lang ng ating dakilang Panginoon ay magkakaroon din ng pangyayari. Katulad ng Centurion, na siya ay sinusunod ng kanyang alila at ganun din ng kanyang mga kawal. Kaya po, nagtaga ang ating dakilang Panginoon. Kumbaga sa tagal ng panahon, doon lang siya nakakita na ganoon kalakas na pananampalataya.
Kaya ano po ang ginawa ng ating dakilang Panginoon? Sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. Siguro po, sa kalagayan nating mga tao, kung marinig lang natin ang sasabihin ng ating dakilang Panginoon, magtatanong tayo, pwede ba sabihin niya ng ating dakilang Panginoon? Kung dasat, marinig natin. Meron tayong banal na kasulatan, buklatin natin. Meron tayong katanungan, hanapin natin. Ituro natin yan sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu Santo. Nandiyan yung kasagutan. Ang ating dakilang Panginoon mismo ang sasagot. Kaya lamang, kinakailangan may marugdog din na panalangin. Baka ang matagpuan mo dyan, yung sinabi ni Satanas. O kaya kung anumang mga bagay na ginagawa ng mga Sadusiyo, Parisiyo, kaya kinakailangan dyan ng marugdog na panalangin. Nang sa ganun, yung kasagutan, ayon mismo sa sinabi ng ating dakilang Panginoon na nasusulat sa banal na kasulatan, maaaring ipagkaloob sa atin ang kasagutan. Pero po, dito sa bagay na ito, bagamat nakilala na ng ating dakilang Panginoon ang lakas ng pananalig ng isang senturyon na kinakailangan sabihin lamang ay gagaling. Siguro kung marinig natin na sabihin lang ng ating dakilang Panginoon kahit ang tutulungan na o halimbawa, nandito tayo, sabihin lang na gagaling ang aking anak na nasa malayong lugar ay gagaling. Tunay nga pong mangyayari dahil sa lakas ng ating pananalig. Kapag ang ating pananalig po ay napakalakas, wala pong imposible. Marahil imposible yan sa kalagayan ng tao sapagkat tayo hindi po mapaniwalain. Minsan tayo nagdududa, gagaling pa ba kaya ang aking kapatid? Sa ospital na, kahit siya'y naratay na sa balik, kahit nanghihina na. Pero dahil sa lakas ng pananalig, kahit hindi man siya o wala siyang connection doon sa kanyang hinihingan na gumaling, tunay nga po, halimbawa, ito alila lang naman ng senturyon. Yung senturyon mataas ang, pero nagpakumbaba siya alang-alang sa kanyang alila para gumaling. Pero hindi po ipinagkait ng ating dakilang Panginoon ang kagalingan hinihingi ng senturyon. Kaya po, ang nangyari, sinabi ng ating dakilang Panginoon, umayo ka ng iyong lakad at ayon sa iyong pagsampalataya ay gayon ang sa iyo'y mangyari. Napakaganda pong pakinggan kapag yan ay sinabi ng ating dakilang Panginoon. Subalit kung ating pananalig, nagbigay po siya ng halimbawa. Kung ang ating pananalig o pananampalataya ay katulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan, dumating ang mga unos at siya'y nabagsak. Ibig sabihin, hindi po matibay. Pero, kung ang pananampalatayang yan, walang iba, yan ay nakatayo sa isang bato na walang ibang ating dakilang Panginoon. Nakatayo doon sa ibabaw ng ating dakilang Panginoon, hindi po mananaig kahit ang Hades o anuman dito mga kapangyarihan dito sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat tunay nga po na ang lahat ng kapamahalaan, sabi ng ating dakilang Panginoon, ay naibigay na sa akin. Ibig sabihin, sakop niya na lahat ng kapangyarihan, maging sa kalagayang espiritu o espiritual o tao man. Lahat ng yan ay sakop ng ating dakilang Panginoon. Kung noon nga ang ating dakilang Panginoon ay nangyari, sinabi niya lang doon sa senturyon, ayon sa iyong pagsampalataya ay ganun ang mangyari. Na nasa kalagayang tao pa, gaano pa kaya ngayon na nalagpasan na niya ang kamatayan at siya'y nandun na sa kaluwalhatian ng Diyos na hindi niya magagawa ang isang bagay na hinihingi ng bawat isang tao na lumalapit sa Kanya. Pero po, kapag ang isang tao ay wala pong gagawin sa kanyang sarili, hindi naman po talaga gagaling. Kaya kung titingnan po natin ang magkasunod na itong binasa natin.
Yung kitungin, lumapit sa dating dakilang Panginoon. Yung senturyon, lumapit din sa ating dakilang Panginoon. Kaya meron po tayong gagawin. Walang iba, ilapit natin. Hindi ilayo. Sa makatuwid, kinakailangan natin magsikap tayo, magpusigil tayo na pakinggan ng ating dakilang Panginoon ang lahat ng ating mga pagsamo at pananalangin sa Kanya nang sa ganoon ipagkaloob sa atin ang ating mga hiniling at ang kagalingan ng ating lahat ng mga karamdaman. Sabi po dito sa binasa ng ating kapatid sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 23. Ito po, marahil paulit-ulit na natin itong binabasa. Pero ang tanong, yung mga nabasa ba natin, yan ba ay katulad ng isang butil na napunta doon sa apat na uri ng kalagayan? Ito ba'y tumama doon sa matabang lupa? Ito ba'y nag-ugat? May natutunan na ba tayo? O kahit paulit-ulit man na ito'y talakayin, pero wala pa rin tayong naunawaan, marahil hindi po tayo kabilang doon sa matabang lupa na hindi nakapagsibol, hindi nagkadahon, at hindi po nagkaroon ng tinatawag na paglago. Kaya paano nga maisasagawa natin sa makatuwid bagay, paano na ipakikita natin ang bunga? Kumbaga, yung natutunan natin na i-apply natin sa ating sarili kung hindi po siya nakatubo, hindi nagkaugat at siya'y namatay nung una nating tanggapin ang aral na ito. Kaya, kung yan po ay, kumbaga, mananariwa sa ating pag-isip na ganito yan, ibig sabihin may naunawaan na tayo. Pero kung kahit 10 ulit yan balik-balikan at wala ka pa rin naunawaan, ibig sabihin hindi po nakapagtubo, hindi nakapagdahon, unang-una nawala talaga yung ugat, kaya namatay ang aral na yan, kaya wala tayong natutunan. Kaya binabalik na naman ngayon. Sabi po dito, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siyang pasimula ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Sino po ito? Walang iba ang ating dakilang Panginoon. Bakit po siya tinawag na ulo ng katawan? Sapagkat nasa Kanya po ang lahat ng bagay. Kumbaga, yung direksyon ng ating mga lakad ng ating buhay, katulad ng ating sarili. Kung wala pong ulo, walang gagawin ang anumang galamay ng ating katawan. Sapagkat yan po ang nagpuproseso ng lahat ng mga bagay na gagawin natin. Yan ang nag-iisip ng mga ginawa natin kahapon, at yan din ang mag-iisip, ano ba ang gagawin ko ngayon? Yan ang tumatanggap, katulad ng napapakinggan natin, at yan din ang nagpuproseso kung paano natin sasagutin. At kung ano ang maramdaman ng ating kamay, kung ano ang ating hawakan, mainit man yan o malamig, babasahin niya ng utak natin para sabihin ito'y malamig, ito'y mainit, huwag mong hawakan. Sa makatuwid, nandyan, pumapasok sa ating utak ang memory. Kinikilala na hindi mo na dapat hawakan yan sapagkat yan ay nakakapasok. Ganyan po ang kalagayan ng ating dakilang Panginoon. Yung mga bagay na ayaw niyang mangyari sa buhay natin, siya po ang nagiging, kumbaga, pumipigil sa atin. Kaya meron nga tayong tinatawag na budhi dahil sa tulong o kaya dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang nagmumulat ng ating mga kaisipan nang sa ganon ang mga bagay ay hindi natin magawa. Ang tanong, yan bang ulo na yan, pinapahalagahan ba natin? Kinikilala ba natin ang lahat ng mga kautusan ni Kristo? Tinatanggap ba natin sa ating sarili na tayo ay handang sumunod kung anuman ang proseso na gawin ng ulo na yan? Kung halimbawa, tayo'y sinugo sa ganitong kalagayan na mag-ikot
mangaral ng mabuting balita, hindi ba natin sinusuway? Marahil kung ang ulo na yan ng ating dakilang Panginoon at tayo ay napapabaling at nadalala ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, tunay nga po na siya ay kinikilala nating ulo. Kaya tayo, nagkatawan o bahagi ng iglesia, ay sumusunod ayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Ganyan po ang kalagayan niyan. Kaya siya tinawag na ulo ng iglesia. Siya ang pasimula sapagkat siya rin ang pinasimulan ng mga panahon. Kung titingnan natin, nag-aral tayo na sa eskwelahan. Kung kailan isinilang ang ating dakilang Panginoon, doon nagbilang ng panahon atras. At pagkatapos niyang mamatay, doon naman nagbilang paabante hanggang sa panahon ngayon. Sabi nga, nung hindi pa pinanganak ang ating dakilang Panginoon, halimbawa, 1,000 taon bago ipanganak ang ating dakilang Panginoon, ang inilalagay 100 years BC. At siya rin, matapos na siya'y mamatay, ang pagbilang naman paabante, halimbawa, 100 uli, 100 years AD. Makatuwid sa kanya, siya ang pasimula. Di kahit man yung pagtatala ng mga taon, kung hindi siya sinilang, hindi magkakaroon ng pagtatala. At ang mga aral na walang iba magmula pa noon na ibinabahagi ng ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta, siya rin ang pasimula dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya nga po, siya po ay kinakailangan nating luwalhatiin sapagkat karapat-dapat po siya na luwalhatiin dahil siya po ay pinagkalooban ng Ama na magmana o kaya pinagkalooban na maging unang bunga ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Kaya po, sinasabi, panganay sa mga patay. Bakit po? Hindi ba bago ang ating dakilang Panginoon, napakarami nang namatay. Bakit siya tinawag na panganay sa mga patay? Ibig sabihin, panganay sa mga patay na pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya po, wala, kahit sabihin natin, nabasa ko ika na kay doon na si Lazaro ay binuhay din ng ating dakilang Panginoon. Pero yun po kalagayan na yun, na muling namatay si Lazaro. Pero po ang ating dakilang Panginoon, nung siya ay tumanggap na mabuhay na mag-uli sa mga patay, lumukluk na siya doon sa kanan ng Diyos. Pero po si Lazaro, namatay uli. Ibig sabihin, siya ang tinatawag na una o panganay sa mga patay. Kaya kinakailangan naman ang lahat ng bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Kaya dapat nating dakilain ang ating dakilang Panginoon. Sapagkat binagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa Kanya. Ibig sabihin, nakaprograma na yun ng Ama na kinakailangan walang iba. Ang kadakilaan na yan ay mapunta doon sa ating dakilang Panginoon. Pero po sa ngayon, napakarami po ang hindi kinikilala ang ating dakilang Panginoon. Ang iba nga ay nagsitayo pa na kontra sa ating dakilang Panginoon. Ang nakakatakot, yung mga tao na katulad ng mapandaya na nagkukunwari na siya'y banal, nangangaral ng mabuting balita, pero ang kaloob-looban ay parang liyong umuungal, naghahanap ng masisila niya. Napakarami po niya ngayon. Nandiyan na yung mga pastor. Totoo, nangangaral ng ebanghelyo. Pero pagkatapos ng ngaral, punong-puno naman ang bulsa niya. Minsan niya, nililibot pa para sa koleksyon. Yan po ang nakakatakot. Yan ang nabibitan yung sinabi ng ating dakilang Panginoon. Nangaral na naman akong kasama mo, Panginoon. Ang sabi ko, Panginoon, hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y tagasaan. Kayong manggagawa ng katampalasan. Sa makatuwid, kapag tayo ay naging tagapagpahayag na ng salita ng Diyos, sana hindi po nakasunod doon yung gawang katampalasan. Dapat po maging maingat po tayo sa ating mga ginagawa. Na dapat hindi tayo maging katulad ng mandarambong na walang iba puntiryahin ang bulsa ng mga sumusunod.
lalong-lalo na sa mga nangunguna sa simbahan. Kaya ano pang sabi dito? At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanyang lahat ng mabagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa pamamagitan niya sinasabi ko maging mga bagay sa kalipaan o sa bagay sa kalangitan. Tunay nga po na sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon, pinakipagkasunduan ano man ang lahi, lipi, wika ng mga tao o kalagayan dito sa ibabaw ng sanglibutan ay pinag-isa ng ating dakilang Panginoon sapagkat siya po ay nakadipapala para sa lahat ng mga tao. Mas madali na nga ang proseso ngayon. Walang iba, sampalatayanan lang natin ang ating dakilang Panginoon. At ipagkakalob sa atin ng habag, galing sa kalagayan na isang alipin o isang makasalanan, kapag tinanggap natin ang ating dakilang Panginoon bilang ating tagapagligtas, na hindi na tayo mapaham at mapunta tayo doon sa dagat-dagatang apoy. Tunay nga po na yung pagsampalataya na yun ang susi ng sa ganon tayo ay tawagin din naman kanyang anak. Lamang, bakit kung kailan ko tinanggap si Kristo, bakit meron akong magaganitong karamdaman? Sa totoo lang po, sabi, minamahal ng Ama ang itinuturing niyang anak. Kaya kapag lumalabag, sumusuway, at lumalabis na, hindi na nakasusunod sa kalooban ng Ama, siya ay tumatanggap ng hampas o palo. Kaya karapat dapat nating tanggapin yan. Marahil tayo ay nakapagsuway sa kalooban ng ating Ama. Kaya bilang tayo ay tinawag ng anak, pag-ingatan natin yung relasyon na yun, ama at anak, sapagkat wala na pong ikalawang pagkakataon pangmuli na ang ating dakilang Panginoon ay bababa dito sa ibabaw ng lupa para ialay ng muli ang kanyang buhay. Sabi nga, wala nang natitira pang hain maliban sa naihain na sa makatuwid bagay ang ginawang sakripisyo ng ating dakilang Panginoon nung siya ay bumaba dito sa ibabaw ng lupa na walang iba ang tanggapin natin ang kapatawaran. At sa buhay naman natin, kung paano natin kinilala ang Diyos at kinilala natin yung ginawa ni Kristo na ang ating dating pagkatao nung tayo ay isa pang alipin na hindi natin nakukontrol ang ating sarili. Pwede natin gawin ang lahat ng gusto natin gawin. Pero kapag isinama na natin ang dati nating pagkatao na napako sa krus at nabuhay na tayo bilang pinatawad ng Diyos at pinagkalooban niya tayo na tawagin bagong tao o isang anak, ay tatanggap tayo ng kanyang kapangyarihan, walang ibang Espiritu Santo. Nang sa ganun, hindi na tayo makabalik doon sa dati nating kalagayan. Kaya kung titingnan po natin, kung dati tayo noon, masamang tao, nung tinanggap natin si Kristo, meron ng patnubay ng Espiritu Santo. Kaya kung halimbawa, bumabalik yung gawain natin, marahil ang Espiritu Santo nagpapaalala sa atin na huwag na natin gawin yan. Pero, kung halimbawa, yung mga di pinagdaraanan natin noon, lumipas man ang panahon, binabalik-balikan natin, marahil walang Espiritu Santo. Hindi natin tinanggap ang Espiritu Santo. Marahil, nung tinanggap natin noon, hindi nakapagsibol ang punla na ipinagkaloob ng Espiritu Santo nung tanggapin natin ang bautismo o putong ng Espiritu Santo sa atin. At ganun din, kung tayo po ay nagmatigas pa rin at hindi natin nasunod ang kalooban ng Diyos, tunay nga po balik tayo sa dating kalagayan. Hanggang sa maaalala naman natin yung lahat ng pangyayari na hindi pa natin nakikilala si Kristo. Pero kung tayo po ay tumanggap na ng Espiritu Santo at tayo po ay nabago na at hindi na natin ginagawa yung dati nating pagkatao na tayo ay isang magkasalanan, kinakailangan kung yan ay kumbaga palaguin natin. Hindi lang dahil sa loob lang ng simbahan natin ginagawa, pag uwi natin sa bahay, kaaway na naman natin ang ating asawa. Ang mga anak, magagalitin na naman tayo. Dapat po hindi ganoon. Dapat mayroon na tayong
na pagpipigil sa bawat na ginagawa natin sa ating kapwa. Sa makatuwid, yun na yung dikta ng Espiritu Santo. Pero sa mga nakalasap na ng Espiritu Santo, hindi na po maaaring baguhin muli. Kaya kinakailangan ingatan natin yung panahon na tinanggap natin ang Espiritu Santo, nung pinatawad tayo ng Diyos, ingatan po natin yan hanggang sa katapusan ng ating buhay. Sapagkat yan po ang magdadala sa atin patungo doon sa buhay na walang hanggan. Pero kung tayo po ay masuwayin, hindi tayo sumusunod, marahil hindi tayo sakop doon sa iglesia ng ating dakilang Panginoon na kanyang itinayo, na tayo nga ang katawan, pero labas naman tayo doon sa katawan. Ang ginagawa natin kung ano yung nararapat para sa atin patungo sa kapahamakan. Pero kung tayo'y nasa sakop ng pinakaulo ng iglesia, walang ibang ating dakilang Panginoon, ipagkakaloob na sa atin ang lahat ng ating mga kailangan. Sapagkat konektado tayo doon ulo. Kaya gumagawa tayo ayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Kaya, yan po ay may pangyayari. Hindi lamang dito sa sanglibutan o sangkalupaan, ganun din naman sa sangkalangitan. At kayo, nang nakarang panahon ay nanghiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Totoo po, minsan sa buhay natin noon, ang mga bagay libre natin gawin. Wala pong pumipigil. Pero ngayon, dahil meron ng Espiritu Santo, meron ng pagpipigil. Kumbaga, ang galit, tinutulutan. Pero may limitasyon na. Kung maaari, sabi nga, huwag palulubugan ng araw ang galit. Ano pong ibig sabihin nun? Yun ba ay babatay tayo doon sa araw na ibig sabihin, huwag nating papatayin yung galit nila. Kumbaga yung magsasalita pa tayo, hanggang kamatayan, hindi ko siya patatawarin. Sino ba tayo para magsalita noon? Marahil pinatigas ang ating puso, kaya natin nasabi yun. Pero kung dahil sa kalooban ng Diyos at nakilala natin, kasi kung halimbawa tinanggap natin yung isang bagay na ginawa natin at nagpakumbaba tayo at nagsisi, napakaganda po nun. Pero kung pinatagal at nagkaroon ng puot at tunay nga po na hanggang sa minsan binabalik-balikan natin, hindi na natin makalimutan yung mga pangyayari na nangyari sa ating buhay. Pero kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Panginoon, hindi po tayo madidiktahan ni Satanas. Sapagkat kapag siya ay nagkaroon ng pagkakataon na pasukin ang ating kalooban, lalong-lalo na kung ating ginagawa ay hindi pa natin na ibabatay doon sa mga kalooban ng ating dakilang Panginoon, doon sa mga aral na kanyang ipinahayag. Halimbawa, pagpaparaya. Yung pagpaparaya, madali lang gawin. Halimbawa, yung para sana sa atin na, pero ibinigay mo pa yung isang pinggan, siyang pinauna mo. Napakagandang gawin nun. Pero pagka minsan, pinakailangan nating disiplinahin ang ating ego, ang ating pag-iisip, lalong-lalo na yung mga bagay na dapat sana tanggapin na natin, ibinabahagi pa natin sa ating kapwa. Isa pong bagay yan na mahirap gawin, pero tinuturuan natin ang ating sarili na gumawa ng mga bagay na mabuti. Yun po yung halimbawa ng aral ng ating dakilang Panginoon na kinakailangan natin sundin at gawin ayon sa kanyang kalooban. Gayon may pinagpagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kaya po, yung sakripisyo na ginawa ng ating dakilang Panginoon para sa atin na hindi pa nakakakilala ng tunay na diwa o kahalagahan ng ginawa ng ating dakilang Panginoon. Kung sa pelikula, parang ganito lang yan. O pinapilan niya yung mamatay siya sa krus, pagkatapos nun wala na. Pero sa atin, na pinagdinilay-nilayan natin yung ginawang mga bagay ng ating dakilang Panginoon, bakit kaya siya nag-alay ng kanyang buhay? Dahil sa atin, na dapat sana tayong isang tao
na salarin o makasalanan. Dapat sana tayo ang ipinako doon sa krus. Pero ginawa ng ating dakilang Panginoon, siya na ang gumanap na dapat sana tayo ang gumanap. Alang-alang sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Simple na lang ang proseso. Pagsampalataya na lang ngayon. Hindi na mahirap. Hindi na kailangan katulad ng dating mga aral. Kapag ikaw ay, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Halimbawa, ang kapatid mo, nasiko mo, natanggal yung ngipin, tatanggalin din ang ngipin mo. Halimbawa, nasundot mo yung mata ng kapwa mo, tatanggalin yun yung isa mong mata. Kung ano yung napinsala mo, yun din ang ibabalik. Yun po yun noon. Pero anong sinabi ng ating dakilang Panginoon? Tatapot, nagsasabi ako sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusin. Sa makatuwid, yung mga tao na gumaganap na nasa paligid natin, na kung titingnan natin, para din yung kwento, parang pelikula din yan. Siyempre, ikaw yung bida, meron naman kontrabida sa paligid mo. Yun, hindi po yung kalaban. Magsalita man yun ng masama, yun ay ginamit lang para tingnan kung mahaba na ang ating pasensya. Kung tayo ba ay marunong ng umunawa. Pero anong nangyayari? Nadadaig tayo ng sarili nating emosyon. Kapag nakarinig tayo ng mura, ginagantihan natin ng mura. Kaya ano nangyayari? Natatalo tayo. Pero kung malawag ang ating pangunawa, sila po ay nandyan sa paligid natin. Pansubok sa atin para malaman kung tayo ba ay may pagsulong na. Ito, nakilala natin ang ating dakilang Panginoon, nagsakripisyo ng kanyang sarili, alang-alang sa atin. Pero yung mga aral niya, hindi na tumatanim. Hindi pumapasok sa ating mga pag-iisip. Hindi makapasok sa ating puso. Ganun at ganun pa rin ang ating ginagawa sa makatuwid. Kahit ang nangyayari po niyan, sa halip na ibigin natin yung mga nakapaligid sa atin, na palaging bato ng bato sa atin ng anumang pananalita, ng anumang ginagawa sa atin, hindi natin magawa. Dahil, kumbaga, hiwalay tayo sa Kanya. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Kapag hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kahit ano pong gawin natin. Kaya kinakailangan ang koneksyon natin sa ating dakilang Panginoon. Sapagkat siya lamang po ang may kapamahalaan ng lahat ng mga bagay. Lalong-lalo na ang mga bagay na hindi na maabot ng ating pag-iisip. Kaya po yan gawan ng paraan ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, sabi nga, kung saan ang debosyon, nandun yung tentasyon. Kung kailan ka naman nagbabasa ng banal na kasulatan, nandun naman yung hindi matapos-tapos na antok, mga kadahilanan. Kung kailan orasan ng pagsamba, nandiyan naman ang kabigatan ng ating katawan na hindi makapaligo para dumating sa tamang oras. Pero kapag tayo po ay malakas, ang ating espiritu, sumusunod lang ang ating katawan. Pero ang nangyari, baliktad, yung katawan ang pumipigil upang ang espiritu ay hindi masunod. Kawawa naman yung ating kaluluwa na kinakailangan pakainin ng salita ng Diyos. Gutom na gutom. Kaya anong nangyari? Dumating yung problema, hindi masolve dahil wala pong laman. Kumbaga sa kalagayang tao, gutom ang kaluluwa. Walang maisip na solusyon sa mga problema. Pero kapag yan ay busog na busog, bawat lumapit yan, may solusyon yan. Sana po ganun ang gawin natin. Kaya po ang ating dakilang Panginoon, siya po ay nagbigay ng halimbawa upang tayo ay mapabuti. Tayo ay tawaging mga banal sa pamamagitan ng ating mga samot dalangin na humihiling tayo na tayo'y patawarin. Ang tawag po nun ay pagpapakabanal. Ang panalangin po ay nagpapabanal sa atin. At ang pakikinig din ng salita ng Diyos, yun po ang pinakamagandang nagpapabanal.
Kayo'y malilinis na ika nga sa pamamagitan ng salitang aking sinalita. Sa makatuwid, kapag ang ating kaluluwa, ang ating espiritu o katawang laman man ay nakarinig ng salita ng Diyos at siya'y pumasok sa mga kasukasuan sa ating mga kalangnan, sa pagitan ng mga buto, tunay nga po na lahat ng mga nandyan nakatago, nagawang masama, yan po ay palalabasin at papasok doon ang espiritu ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. At yun ang magiging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa makatuwid, hindi na tayo makababalik sa dati nating kalagayan na tayo ay isang makasalanan. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya. Halimbawa, totoo, meron na tayong pananampalataya. Tinakay, kung totoo na kayo'y mamamalagi, may pananampalataya na dapat totoo at namamalagi, consistent. Sabi nga, maging mapagpatuloy. Ibig sabihin, ulit-ulitin mo lang yung gawain yun. Na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Kaya po sa kalagayan ito, mga kapatid, kung tunay tayong namamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, na kumbaga hindi kayang gibain ang pananampalatayang yan. Kahit anong unos, anong mga bagay, mga problema, pagsubok, tukso na dumarating sa ating buhay, hindi po tayo nakadaig. Tunay nga po na tayo ay mapalad na tao sapagkat ginawa natin. At di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig. Nagpapatibay pa yung Ebanghelyo. Kung paano natin nakilala si Kristo, kung paano tayo naitayo natin ang ating sarili bilang bagong nilalang, hindi po tayo matatalo kahit ilang beses pang gawin ni Satanas na tayo subukin, hindi po talaga mapapahamak. Dahil po, napakatibay ng ginawa ng Diyos sa atin at tayo'y namamalagi. Ibig sabihin, hindi yung nananampalataya lang ngayon, pag uwi sa bahay, wala na. Nananalangin lang sa templo, umaawit, pag uwi sa bahay, wala na. Dapat, sabi nga, sa lahat ng oras, ang pagsamba sa Diyos, dati noon, may Sabat, lingguhan. Ngayon, araw-araw na. Ibig sabihin, sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, kinakailangan connected lahat sa aral na ating pinakinggan. Sinasariwa natin yun sa ating isip. At pinagdinilay-nilayan kahit tayo'y naglalaba, nagluluto, pinagdinilay-nilayan natin yan. Tunay nga po, kahit punteriyahin tayo ng punteriyahin ni Satanas, hindi po tayo madadayag sapagkat tayo ay nakatayong matibay. Dahil sa salita ng Diyos na hubog ng ating pagkatao at yun ang naging gabay natin sa ating lahat ng ginagawa natin sa pang-araw-araw. Ngayon, nagagalak ito sa... Kaya po, lumagkas na. Ngayon, kung titingnan po natin, ang proseso ng pagiging isang matatag na pananampalataya ay kinakailangan unang-una idulog natin sa Diyos. Yung may kitong, lumapit siya sa Diyos. Lumapit siya sa ating dakilang Panginoon. Yung senturyon, lumapit din sa ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, pagsuko ng ating sarili. At ikalawa, yung pamamalagi. Yung pagpapatawad na pinagkaloob ng Diyos minsan lang sa ating mga buhay, pahalagahan po natin yun na huwag masayang. Dapat lumalago yun, nagkakaroon ng bunga, at nagkakaroon, kumbaga, hindi lang yung pananampalataya na napakinggan natin, tayo lang yung binago. Dapat ibahagi natin sa kapwa. Sa makatuwid, yun yung bunga. Na yung tao na patuloy mong ina-advise, nakinig na sa'yo, ibig sabihin yun na yung bunga. Pero kapag wala tayong ginawa, justice po, kahit sabihin pa tayong nagpapakabanal.
Kaya, anong gagawin natin? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay maging buhay na ebanghelyo sa mga taong nakapaligid sa atin. Nang sa ganon, sila naman ay sumibol sa kanila ang pananampalataya na kung paano tayo'y nagkaroon noon, sila naman ay magkaroon. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating ibabahagi sa ating mga kapwa. Siguro hanggang dyan na lang muna ang maiksi kong patibagi sa inyo. Salamat at mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin.